Kabanata 946. Itinuro ni Maxine pataas. Base sa posisyon ni Thomas noong nahulog siya. Parang imposibleng napadpad siya dito. Bumagsak siya sa bato mga 100 metro mula sa bakana ng butas at gamulong. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy siya. Siya ay dapat na tumigil sa pag-roll sa paligid ng 200 metro ang lalim. Pagbaba namin, nakita ko ang isang hukay kung saan siya ay huminto. Sigurado ka ba? James ay hindi sigurado. Siya ay nag-aalaga lamang tungkol sa pagpunta sa mas malalim at hindi sinuri ang paligid ng yungib. Sige, kung ganoon, bumalik tayo doon para tingnan. Tumalon si Maxine. Humawak sa isang bato ilang metro ang layo, at mabilis na umakyat pataas. Kasunod ng kanyang pangunguna, pinili din ni James na huwag gumamit ng lubad at sinimulang suklian ang mabatong kuweba. Sa kalaunan, bumalik sila sa markang 100 metro. Isang napakalaking bato, na higit sa 20 metro ang lapad, na walang katiyakan na bumubulusok mula sa mga dingding. Itinaas ni Maxine ang kanyang ulo at itinuro, na nagsasabing, kung nahulog siya mula roon, dito sana siya napadpad. Iginalo niya ang kanyang katawan at itinuro ang bato sa ilalim ng kanyang mga paa. Gayunpaman, walang anumang senyales ng pagdanak ng dugo dito. Pagkatapos matamaan ang batong ito, gamulong siya papunta sa dalasdis ng bato. Bumaba tayo at tumingin muli. Sige. Tumango si James. Bumaba ulit ang dalawa. Pagkatapos umakyat ng ilang dosenang metro, huminto si Maxine at itinuro ang isang recess sa dingding. At sinabing, kung gamulong siya pababa mula sa batong iyon. Tumigil siya rito. Muli, wala ritong nagpapakita na nangyari iyon. Sumang-ayon si James sa pagsusuri ni Maxine pagkatapos lumitaw ang kanyang mga obserbasyon. Naguguluhan siyang bamulong. May pagkakataon bang hindi namatay ang lolo ko sa pagkahulog? Bahagyang tumango si Maxine at sinabing, the evidence from our initial findings seems to point to that direction. Yes, tanong ni James, dahil hindi naman talaga siya namatay. Bakit hindi niya ipinakita sa amin na buhay siya? Tiningnan ni Maxine si James sa mata. Sinabi ko na sa iyo ang kagabi na si Thomas ay maaaring magsagawa ng upang lokohin ang mga tagalabas. At saka, ang presensya ng Good Devil ay para lamang lituhin si Thea. Gusto niyang maniwala tayo na sinalo siya ng Good Devil at sa huli ay naging sanhi ng kanyang pagkahulog mula rito. Lugar na nagresulta sa kanyang kapas-palad na kamatayan. Bakit naman gagawin ni Lolo ang ganoong bagay? Sinira ito ni Maxine para kay James. According to the clues collected, it's almost certain that he's come up with this scheme beforehand. Kung bakit niya ginawa ang mga iyon. Ang tanging sagot ay siya mismo. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni James. Pagkatapos, muli siyang nagtanong. Sa tingin mo ba alam ni Thea na ang lahat ng bagay na ito ay isang linlang ng aking lolo para lituhin kami ni Tobias? May paraan ba para malaman niya na magpapakita si Tobias? Napahawak si Maxine sa kanyang baba habang nag-iisip. Dahil alam niya na sinusundan kita. Malamang nahulaan niya na ang trabaho ko ay protektahan at subaybayan ka. I'm sure he assumed that I'd relay all of this to my grandfather. Nang marinig niya ang bahagi ng pag-uulat niya sa kanyang lolo, maingat na tiningnan ni James si Maxine. Mabilis na itinaas ni Maxine ang kanyang mga kamay at ipinaliwanag ang sarili. Kahit na sinusubaybayan ko ang sitwasyon at nagre-report pabalik kay lolo. Hindi ako umimik tungkol sa moonlit flower sa cliffside's edge. I promised you after all. Hindi na siya pinilit ni James dahil alam niyang malamang na hindi pa rin nalutas ni Tobias ang sikreto ng painting. Kung hindi, mas magre-react siya pagkatapos malaman na tumubo ang sacred fire fig sa yungib. Bumalik na tayo. Tahimik na tumango si James at naghanda para sa pag-akyat. Wait,
Ipinatong ni Maxine ang kamay niya sa balikat ni James para pigilan siya. Bakit anong problema? Tinaas ni James ang kanyang kilay. Maingat na bulong ni Maxine. Huwag mo nang banggitin si Thomas kay Thea, at subukang huwag magtanong sa kanya tungkol sa kanya. Bakit? Pinaghihinalaan mo ba siya? Nahihirapan akong hindi siya pagdudahan. Kung tama ang mga hinala ko, dapat ay mayroon siyang kaalaman tungkol sa kung ano ang sinusubukang gawin ni Thomas sa pagkakataong ito pati na rin ang kanyang mga plano. Malaki ang pagkakataong makipag-ugnayan muli kay Thomas sa kanya. She'll spill about his plans sooner or later if you keep her by your side, if you question her now. It'll only serve to make her more cautious. Mataray na tanong ni James sa kanya. What do you suggest then? We should act as if Thomas is dead and continue acting as normal. At the same time, we'll keep a close eye on Thea. I believe that there's a reason Thomas took in and trained Thea in such a short amount of time. He's probably intending to use her somehow. As long as she stays by your side, the truth will reveal itself sooner or later. Nauuna ka yata. Binabaan ni James ang haka-haka ni Maxine. Paano siya hindi magtitiwala sa mga malalapit sa kanya? Hinihiling niya sa kanya na maghinala sa sarili niyang lolo at dati niyang asawa. Nagtiwala siya na hindi makikipagtulungan sa kanya ang lolo niya para saktan siya. Tumalikod siya at nagsimulang umakyat pabalik gamit ang lubad. Walang magawang umiling si Maxine at sumunod. Kabanata 947. Sa bangin, ang mga mata ni Thea ay madalas na sumulyap sa kuweba habang naiinip na naghihintay sa pagbabalik nina James at Maxine. Pagkatapos suriin para sa ikalabing pagkakataon, sa wakas ay nakita niya si James na umakyat pabalik at tuwang-tuwa na sumisigaw. Paano nangyari, honey? Malungkot na umiling si James. Ang kuweba na ito ay walang kalaliman. At ang init ay nagningas sa ibaba. Hindi na kami malalim pa. Duda ako na nakaligtas si Lolo. Sumunod sa kanya si Maxine. Bumantong hininga si James at malungkot na sinabi. Tapos na tayo dito. Fair na. Dahil hindi nila mahanap. Hindi sinadya ni James na mag-aksaya ng isa pang segundo sa pag-ibig na ito. Batay sa kung ano ang nakuha nila ni Maxine mula sa mga pahiwatig. Nagkaroon siya ng ideya kung ano ang maaaring mangyari. Malamang nabuhay pa ang kanyang lolo. Bahagya pa siyang nagdududa sa teorya ni Maxine. Malaki ang paniniwala ni James na ang kanyang lolo ay hindi magdadala ng pinsala sa kanya. Okay Thea. Ang tanging bagay na hindi niya sigurado ay kung bakit kailangan ng kanyang lolo na makabuo ng napakaraming masalimuot na plot. Tumalikod na si James at umalis. Sinundan siya ni Thea. Matapos silang makitang umalis, sumunod ang mga kasamang sundalo. Nang umalis sila sa kuweba sa ilalim ng lupa, isa sa mga sundalo ang kumuha ng walkie-talkie at inutusan ang mga helicopter na umalis na maghanap ng angkop na landing spot para bumalik. Hindi nagtagal. Bumalik ang mga helicopter. Hindi nagtagal. Ang lahat ay dinala pabalik sa rehiyong militar ng Northern Border. Sa loob ng kwartel ng militar, tumingin ang Centurion kay James at nagtanong, babalik ka kaagad? Oo, tumango si James. Ang kapital ay nasa gulo ngayon. At kailangan kong magmadaling bumalik sa Kensington sa lalong madaling panahon upang mahawakan ang kanilang mga kagyat na bagay. Bumantong hininga ang Centurion at sinabing, narinig ko ang tungkol sa kabisera. Bilang miyembro ng Cadence at ng Dragon King na pumatay kay Emperor. Mahihirapan kang makatakas ng hindi nasaktan. Kailangan mong umatras ng isang hakbang. Upang patuloy na sumulong, iniunat niya ang kanyang kamay at malakas itong hinampas sa dibdib ni James. I have faith in you. I'm sure malulutas mo ang lahat. Ngumiti ng mapait si James sa kanya. Sige, tama na. Inom ulit tayo kapag may pagkakataon. Pagkatapos niyang magpaalam,
Tumalikod siya at sumakay sa pribadong eroplanong inihanda ng Centurion para sa kanila. Sumunod sa kanya sina Thea at Maxine. Dahan-daang lumipad ang eroplano at nawala sa kalangitan. Sa eroplano, tinanong ni James, "Thea, nasaan ba talaga sina Quincy at Tiara?" "I really have no idea. Hindi sinabi sa akin ni Lolo." Hinawakan ni Thea ang kamay ni James at tinitigan siya ng panatag. "Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala. Pareho silang ligtas at maayos ang kalagayan." Naniwala si James sa sinabi ni Thea. Ang isang maliit na sulok ng kanyang puso ay kumirot sa pag-aalala dahil hindi niya ma-verify ang kanilang kaligtasan sa kanyang sarili. Huminga siya ng malalim. Ito ay isang magulong sitwasyon. At nahihirapan na siyang subukang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hanggat nananatili sina Quincy at Tiara sa Kensington, sila ay sasailalim sa patuloy na panganib. Dahil si Thomas ang nagbigay sa kanila ng asylum. Inalis nito ang isa sa mga alalahanin sa isip ni James. Nanatiling tahimik si James para sa natitirang paglalakbay. Kensington, rehiyon ng militar. Isang eroplano mula sa Northern Borders ang lumapag. Bago ang pagbabalik ni James sa Kensington, naabisuhan na ng Centurion ang rehiyong militar ng lungsod sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Ang Blythe King ay nagdala ng ilang mga sundalo upang maghintay sa kanyang pagdating. Bumaba sina James, Thea, at Maxine sa eroplano. Nakangiting lumapit sa kanila ang Blythe King. "James, bakit ka bumisita sa Northern Border?" Nakipagkamay si James. "Nagkataon na may kailangan akong ayusin. Nga pala, bakit mo ibinunyag ang aking kinaroroonan sa rehiyon ng militar ng Sunway City noong nakaraan?" "Ako? Kailan ko ginawa yun?" Ang Blythe King ay nagulat sa kanyang akusasyon at nagsalubong sa kanyang mga kilay. "Bakit ko isisiwalat kung nasaan ka?" Ibinaling ni James ang tingin kay Daniel na nakatayo sa likod ng Blythe King. Agad na pinabulaanan ni Daniel, "Dragon King, hindi mo ako pinaghihinalaan na ako ang taong nagpahayag ng iyong kinaroroonan. Di ba? I swear I never said a word to anyone." Kung hindi ang Blythe King o si Daniel ang nagpalusot, paano nalaman ni Hardy na naroon siya sa Sunway City? Bakit di niya inangkin na ang rehiyon ng militar ng Kensington ay nag-ulat ng kanyang kinaroroonan sa kanila? Hindi na idiniin pa ni James ang usapan dahil ito ay maliit na kahihinatnan. "Sige, magkita na lang tayo." Si James ay nakipag-usap kay Blythe King at Daniel, tapos tumalikod na siya para umalis. Matapos umalis sa rehiyon ng militar, itinagilid ni Thea ang kanyang ulo. "Honey, saan tayo pupunta? Babalik ba tayo sa Callahan's?" Bago pa makasagot si James ay hamarang na si Maxine. "James." "Oo." Lumingon si James at tumingin kay Maxine na katabi pa rin ni James. Sabi ni Maxine, "Pinadala ako ni Lolo para protektahan ka. Sa totoo lang, halos maabutin mo na ako ngayong nabawi mo na ang iyong cultivation base. Bukod doon, nasa tabi mo rin si Thea, isang Grandmaster ng 3 ranggo. Walang kabuluhan kung manatili pa ako sa Kensington. Oras na para bumalik ako sa kabisera. So soon." James uttered in disappointment, "She has a sharp mind and could think on her feet." Ang pagkakaroon ni Maxine sa tabi niya ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa kanya. Ang mabilis niyang pag-alis ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Hektik ang mga bagay sa kapital ngayon. Maaaring wala masyadong ginagawa ang Ancient Force sa ngayon. Pero isang malakas na bagyo ang namumuo sa likod ng mga eksena. Kailangan ng lolo ko. Kaya kailangan kong bumalik sa bahay. Habang wala ako, dapat mong ipagpatuloy ang pagpapabuti ng iyong martial arts. Gayun din, maglaan ng pagkakataon na bisitahin ang aming library ng pamilya sa capital para makahanap ng martial art technique na nababagay sa iyo. Paano si Cynthia? Nag-aalangan na tanong ni James.
Binigyan siya ni Maxine ng isang maliit na ngiti. Itinuro ko na sa kanya ang isang cultivation method. Matalino siya, kaya sigurado akong malilimutan niya ang true energy sa lalong madaling panahon kasama ang cold energy sa kanyang katawan. Hindi mo kailangang mag-alala. Sige, tumango si James. Hindi siya tinigilan ni James dahil mukhang nakapagdesisyon na siya. Tiningnan ni Maxine si Thea sa mata. Thea, I'm leaving James in your hands. Sana tumulong ka sa pagbangon sa mga pasanin niya. Bumantong hininga si Thea. Huwag kang mag-alala. Ibinigay iyon. Anyway, dito muna tayo maghihiwalay ng landas. Kinawayan ni Maxine si James at umalis na. Pinagmamasdan ni James at Thea ang figure ni Maxine na umatras sa malayo. Nang wala na si Maxine sa paningin, masuyong hinawakan ni Thea ang kamay ni James. Honey, babalik na ba tayo sa bahay ng pamilya ko? Biglang naalala ni James ang mungkahi ni Maxine. Sinabi ni Maxine na kung nabubuhay pa si Thomas, tiyak na makikipag-ugnayan siya kay Thea kapag nananatili siya sa tabi ni James. Matapos mag-isip, bahagya siyang tumango. Sige, balik na tayo. Masayang bulas ni Thea. Honey, napatawad mo na rin ako sa wakas. I never blamed you in the first place. I was worried na baka gamit ka ulit bilang leverage laban sa akin kung mananatili ka sa tabi ko. Ayokong masaktan ka. Kaya gumuhit ako ng linya sa buhangin para protektahan ka. Ngayong Grandmaster ka na ng pangatlong ranggo. Hindi mo na kailangan ang proteksyon ko kaya medyo nakahinga na ako ng maluwag. Kahit kailan hindi sinisi ni James si Thea. Paano niya masisisi ang kanyang tagapagligtas? Na dumaan sa impyerno at pabalik dahil iniligtas niya ang kanyang buhay. 3. I'm sorry, honey. Masyado akong mayabang noon. Namilog ang mga mata ni Thea at nagsimulang hamina ang boses. Iniisip ang lahat ng bagay na ginawa niya kay James noon at kung paano niya ito tretuhin sa nakaraan. Nakaramdam siya ng labis na pagsisisi. Hindi niya naintindihan kung gaano katagal ang ginawa ni James para sa kanya. Sa kabila ng lahat, ni minsan ay hindi siya sinisi ni James. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata sa kanyang pisngi. Dumaan muna tayo sa pwesto ni Cynthia. Tumalikod na si James at umalis. Sinundan ni Thea ang mga hakbang niya. Sa nakalipas na 2 araw, naiintindihan ni Cynthia at naisagawa ang pamamaraan ng paglilinang na itinuro sa kanya ni Maxine. Naunawaan niya ang teorya at mga batayan sa likod nito. Gayunpaman, ang pag-unawa at pagnanais na linangin ang tunay na enerhiya ay 2 magkaibang bagay. Miss, bumalik na si James. Dinala ni Luther sina James at Thea at magalang na ibinalita ang kanilang pagdating. Nakaupo si Cynthia sa sofa na nalubog sa kanyang mga iniisip nang bigla siyang napabalik sa realidad. Napaangat siya ng ulo at nakita niya si James at Thea sa harapan niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita silang magkasama. James, nagkabalikan na ba talaga kayo ni Thea? Hindi pinansin ni James ang tanong niya. Kumusta ka nitong nakaraang 2 araw? Nakangiting sabi ni Cynthia. What could have possibly happened in only 2 days? I'm doing okay. By the way, kung nandito si Thea, nasaan sina Quincy at Tiara? Ni James. Nasa isang medyo ligtas na lugar. Ang sitwasyon ay magulo ngayon. At ang kanilang buhay ay malalagay sa panganib kung babalik sila sa Kensington. Ibabalik natin sila pagkatapos na hamampas ang bagyo sa capital. Oh, hindi kumbinsido na sagot ni Cynthia. Walang business meddling si Cynthia sa mga affairs ni James. Nang makita niya si Thea, nagkaroon siya ng urge na sabihin pero nilunok niya ang urge. Naglakad si Thea papunta sa sofa at umupo sa tapat ni Cynthia. Tapos tumingin siya kay James. Honey, ano ang susunod mong plano? Umupo din si James. Umiling siya at sumagot. I've no plans for now. Para siyang bulag na hindi nakikita ang daan sa unahan.
We'll stay in Kensington for the time being and observe the overall situation. Sa ngayon, wala masyadong gagawin. Ang magagawa ko lang ay hasain ang aking mga kakayahan at patuloy na pagbutihin ang aking lakas hanggat maaari. Ipinaalam ni Maxine kay James kung gaano siya kababa sa lakas ng Ancient Four. Tulad niya, siya ay masyadong mahina upang makamit ang anumang bagay. Siya ay walang kabuluhan kumpara sa Ancient Four. Maliban kung maabot niya ang ikalimang ranggo. Siya ay talagang isang nakaupong pato para sa kanyang mga kaaway. Anuman ang kanyang ranggo, mapahamak pa rin siya kung talagang determinado ang Ancient Four na alisin siya. Honey, can you send me to the military region? Gusto ko sanang mag-training doon sandali. Hindi inaasahang tanong ni Thea. Wala siyang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban kahit na nakita niya ang ikatlong ranggo ng True Energy Cultivation. Upang magamit si James, kailangan niyang sanayin ang kanyang sarili sa tunay na enerhiya sa loob ng kanyang katawan sa lalong madaling panahon. Kailangan ding buuin ang kanyang pisikal na lakas upang makayanan din ang mga biglaang pagbabago. Ang pagpunta sa rehiyon ng militar para sa espesyal na pagsasanay ay papatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Magiging mahirap ang isang military training regiment. Natatakot ako na hindi mo ito kakayanin. Tumingin sa kanya si James na may pag-aalalang mga mata. Para sa kanya, ang mga babae ay hindi lumalabas ng proteksyon at dapat ay layaw. Ang pagsasanay sa militar ay hindi isang bagay na gusto niyang maranasan ni Thea. Sapat na maprotektahan niya ang sarili sa mga kritikal na sandali gamit ang kanyang true energy. Pero, gusto kitang tulungan. Pinutol siya ni James sa by-wave ng kamay niya. Ang pinakamahusay na paraan para matulungan ako ay manatiling ligtas at maayos. Hindi ko na ito tinatalakay pa. Ilang araw na ang nakalipas mula nang dumating ka sa Kensington. At nag-aalala ang mga kalahan sa iyo. Iminumungkahi kong bumalik ka at hayaan silang alam mong ligtas ka. Sasama ka ba, honey? Hindi pa ako pwedeng umalis. Walang plano si James na bumalik sa villa ng mga kalahan. Balak niyang magtagal sa bahay ni Cynthia. Mahalaga sa kanya na masusing binabantayan ang kalagayan ni Cynthia. Bukod dito, gusto niyang makuha ang enerhiya ng Sacred Fire Fig at ibahin ang kanyang True Energy sa True Yang Energy. Nangangahulugan ito na kailangan niyang bantayan ng mabuti ang proseso ng paglilinaw ni Cynthia. Pagkatapos niyang linangin ang True Frost Energy, binalak ni James na subukan ang dual cultivation method na nakadetalye sa Moonlit Flowers on Cliffside's Edge. Hindi malinaw kung ano ang mangyayari kapag na-practice nila ang pamamaraan ng paglilinang na ipinakita sa pagpipinta. Sige, nabigo si Thea, sa panahon nila ni Thomas. Ang espesyal na pangangatawan ni Cynthia ang napukaw sa kanyang atensyon. Dahil si Cynthia ay nagtataglay ng True Frost Energy. Siya ay isang perpektong kandidato para sa pamamaraan ng paglilinang ng pagpipinta. Cynthia, kailangan mong makabisado ito ng mas mabilis. Ayon kay Sir Caden, ang pamamaraan ng paglilinang na naitala sa pagpipinta ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Ang unang pagpipinta ay ang susi. Lamang malinang ang unang paraan na nakalista ay magagawa mong linangin. Ang mga sumusunod. Napatingin si James kay Thea nang may pagdududa. Di ba sabi mo hindi mo alam ang sikreto ng 3 pang paintings? Mabilis na nagtaas ng kamay si Thea. Nagsasabi ako ng totoo. Ang dami lang nasabi ni Lolo at wala pa siyang sinabi. Halatang halata kay James na mas marami pang alam si Thea kaysa sa ipinaalam niya. Gayunpaman, dahil defensive siya tungkol dito, pinili niyang huwag nang lingunin pa. Alright, dapat bumalik ka muna. Kung ganoon, aalis muna ako. Pagkatapos kong ipaalam sa pamilya ko na ligtas na ako, babalik ako para hanapin ka. Umalis si Thea nang hindi na nagtagal. Pagkaalis ni Thea, lumingon si Cynthia kay James at tinanong, James,
Ligtas ba talaga sina Quincy at Tiara? Malamang. Hindi rin sigurado si James. Gayunpaman, nagtiwala siya sa kanyang lolo na hindi magdadala ng pinsala sa mga taong pinahahalagahan niya. Matibay din ang paniniwala niya na hindi gagawa ng pagkana si Thea laban sa kanya. Dapat ay ligtas na sila sa ngayon dahil si Thea na mismo ang nagsabi. Medyo pagod na ako. I'll head back to my room to rest. Sige na. Kinawayan ni Cynthia ang kanyang maselang kamay. Tumalikod si James at umakyat sa hagdan. Kabanata 950. Pagkaalis ni James, lumapit si Luther at tumabi kay Cynthia. Ibinuko niya ang kanyang bibig at pinaalalahanan siya. Miss, ang daming babae sa paligid ni James. Sana hindi ka madamay sa love life niya. Si Cynthia ay tumabi kay Luther at ngumisi. Ang iyong imahinasyon ay umiikot. Hindi mangyayari iyon. Ngunit sasanayin mo ang dual cultivation na pamamaraan sa kanya. Sige, tama na sa iyo. Tumigil sa pagmamakaawa. Bumalik ka sa North kung wala kang magandang gawin. Tumingin sa kanya si Cynthia na may displeased expression. Matalinong itinikom ni Luther ang kanyang bibig. Walang tulog si James nitong nakaraang araw. Siya ay tiyak na makaramdam ng pisikal at mental na pagod kahit na siya ay may tibay na dulot ng pagiging isang martial artist. Bumagsak siya sa matamis na yakap ng kanyang pagkarating niya sa kanyang silid. Samantala, sa isang partikular na patio sa loob ng kabisera, ang patio ay may pakiramdam ng isang makasaysayang relic na daan-daang taong gulang. Ito ay itinayo pangunahin sa kahoy at pininturahan ng pula. Mula sa malayo, ang bahay ay tila hindi kapani-pani, walang masigla at mukhang maligaya. Sa loob ng isang silid sa loob ng courtyard house, isang lalaking nasa edad 50 ang nakaupo sa tabi ng apoy at nakahawak sa kanyang mga kamay sa mga kumikinang na uling. Paminsan-minsan ay pinipitik ang mga ito para maglabas ng mas maraming init. Nakatayo sa tabi niya ang isang batang babae na mukhang mga 18 o 19 na taong gulang. Ang kanyang pangalan ay Madeleine Gabriel. Madeleine, kailangan mong umalis sa capital at magtungo sa Kensington para kontrolin ang sitwasyon. Mahinahon siyang nagsalita na para bang walang kwentang bagay ang kanyang pinag-uusapan habang nag-iinit ang kanyang mga kamay. Sir, kailangan ko ba talagang pumunta? Bakas sa mukha ni Madeleine ang pagtataka. Ma'am, walang imak na tumango si Ginoong Gabriel. Hindi pa namin naituloy ang aming mga plano mula nang mapatay si Emperador. Nagkaroon ng patuloy na sigawan ng kawalang kasiyahan mula sa aming mga kaalyado. Dahil ang salungatan ng Ancient Four ay tumaas. Ang Kensington ay wala sa kanilang radar sa ngayon. Nakatuon si Mr. Lee sa pagiging ligtas sa sarili. Natatakot siya na idirekta ng Ancient Four ang kanyang galit sa kanya. Para sa iba, plano nilang subaybayan ang sitwasyon ngayon at ipahayag ang kanilang paninindigan sa Martial Art Conference sa loob ng 2 buwan. Ito na ang huling pagkakataon natin. Tanong ni Madeleine, ano ang kailangan mo sa akin? Nagtaas ng kilay si Mr. Gabriel habang sinulyapan siya ng may banayad na pagkabigo. Ikaw ay isang matalinong binibini. Kailangan pa ba itong ipaliwanag sa iyo? Halos buong buhay mo ay nanatili ka rito at hindi nakagawa ng kahit isang hakbang sa labas. Gayunpaman, pamilyar ka sa labas ng mundo at may mahusay na pag-unawa sa sitwasyon doon. Ginamit ni Mr. Lee si James para patayin ang Emperor at pilit na pumukaw ng hidwaan sa pagitan ng Ancient Four. Ang mga katotohanang ito ay halata sa iyo. Sigurado ako, sa mga Kaidan, mayroong isang batang babae na nagngangalang Maxine na napakahusay at matalino. Siya ay Rumord na matalas at mapagmasid. Walang nakakalampas sa kanya. Naniniwala ako na ikaw, gayunpaman, ay higit sa kanya. Magkakaroon ka kaagad ng malaking epekto sa sandaling isali mo ang iyong sarili. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Sige, naiintindihan ko. Tumango si Madeleine.
Pumunta ka. Ikan-away ni Mr. Gabriel ang kanyang kamay. Wala nang komento mula kay Madeline. Tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Pagkalabas ng kwarto ay nagbago agad ang ekspresyon ng mukha niya. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. At ang kanyang mga mata ay kumislap sa pagnanasa. Sa lahat ng mga taon na ito, nagsilbi siya kay G. Gabriel sa looban. Gayunpaman, lagi niyang inaasam na umalis. Ang kanyang lugar ay doon sa labas ng mundo. Gusto niyang lumabas at mag-iwan ng marka sa mundo. Ang pagkamatay ng emperador ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong hinihintay niya. Hindi niya inasahan na aabot ng ganito katagal para sa wakas ay payagan siya ni Mr. Gabriel na lumabas. Nag-unat ng katawan si Madeline at naglakad palabas ng compound. Diretsyong tinungo ang airport. Habang naglalakad, nag-dial siya ng number sa phone niya. Darating ako sa Kensington sa hapon. Ipunan ang lahat at hintayin ako. Kailangan nating magpulong pagkarating ko. Kasabay ng pagpapadala ni Mr. Gabriel kay Madeline. Mansion ni Cadence. Umuwi na si Maxine. Courtyard ni Cadence. Lolo, hindi na kailangan ni James ng proteksyon ko. Dahil alam mo na ang sikreto ng pagpipinta. Sa palagay ko ay wala na siyang mas kapaki-pakinabang na impormasyon na ibibigay sa iyo. Nag-aalala ako tungkol sa isang bagyo sa kabisera. Kaya bumalik ako nang wala sa panahon. Bumalik si Maxine kay Tobias habang nakayuko ang ulo. Umupo si Tobias sa isang upuan sa bakuran. Bilang tugon, bahagyang tumanggo siya at hindi nagtaas ng anumang pagtutol tungkol sa kanyang mga aksyon. Maxine, may pag-uusapan ako sa iyo. Nakikinig ako, Lolo, tanong ni Tobias. Narinig mo na ba ang tungkol sa Blythe sect noon? Tumanggo si Maxine. Oo, isa silang mahinhin ngunit makapangyarihang sekta. Imbes na sekta, parang mas pamilya sila. 100 taon na ang nakalilipas. Ang kanilang pamilya ay nagpakita ng kanilang sarili sa madaling sabi at nagpakita ng nakakatakot na lakas. Hindi na sila nagpakita ng mukha pagkatapos noon. Tama iyan. Naningkit ang mga mata ni Tobias sa kasiyahan sa sagot ng apo. Walang duda na sila ay isang makapangyarihang pamilya. Ang aming pamilya ay kasalukuyang nasa isang delikadong sitwasyon at nangangailangan ng mga kakampi. Para may handa tayo sa martial art conference sa loob ng 2 buwan. Plano kong pakasalan ka sa kanilang pamilya. Nagulat si Maxine sa balita at napabuntong hininga siya. Sa pag-aayos ng sarili, ibinaba niya muli ang kanyang ulo at sinabing, "Utang ko sa iyo ang buong buhay ko. Lolo, ang utos mo ay utos ko." Kabanata 951. Si Maxine ay inampon ni Tobias. Itinuro sa kanya ni Tobias ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa martial arts mula pa noong bata pa siya. Hindi niya likas na suwayan siya. Walang alinlangan sa kanyang isipan na darating ang araw na ito. Gayunpaman, ang mga bagay ay umuunlad ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Sumandal si Tobias sa kanyang upuan at nagpakawala ng malungkot na buntong hininga. Ang una kong nakatagpo sa mga Blythe ay 20 taon na ang nakalilipas nang pumunta ako sa Enchanted Forest para maghanap ng mga panggamot na materyales. Ang taong nakilala ko noong panahong iyon ay si Ezra Blythe. Nagpalitan kami ng suntok sa isang pambihirang halamang gamot. At doon ako nasaksihan ang kanyang kakaibang kakayahan. Nanlilisik ang mga mata ni Tobias nang maalala ang nakaraan. Bumalik sa kanya ang labanan 20 taon na ang nakalilipas. Kahit makalipas ang 20 taon, sariwas sa kanya ang alaala na para bang kahapon lang nangyari. Ang Blythe Feast of Abomination ay isang pambihirang pamamaraan. Ang laban na iyon ay halos magbuwis ng buhay ko. Sa nakalipas na 20 taon, sinubukan kong gumawa ng iba't ibang paraan upang labanan ito. Ngunit walang resulta. Sumunod naman agad si Maxine. Lolo, kung tama ang pagkakaintindi ko,
Gusto mo akong pakasalan ng Blithies at makuha ang suporta nila para sa nalalapit na martial arts conference. Gusto mo bang gamitin ko ang pagkakataong ito para makalusot sa kanilang pamilya at nakawin ang Blythe Fist of Abomination technique? Tumango si Tobias. Kumikislap ang mga mata sa ambisyon. Mas mabuti kung magagawa natin silang mapagtagumpayan. Kung sakaling hindi natin ito magawa at sa wakas ay magdulot tayo ng kanilang galit. Gagawa sila ng isang kakila-kilabot na kalaban. Upang manalo sa isang mahirap na labanan. Dapat magkaroon ng masusing kaalaman sa kanilang kalaban. Ang pagkuha ng kanilang pamamaraan ay magbibigay sa atin ng isang hakbang upang labanan sila. Sige, naiintindihan ko. Tumango si Maxine. Ikanaway ni Tobias ang kanyang kamay at sinabing, tiyak na pagod kapag katapos magtrabaho sa lahat ng ito. Bumaba ka at magpahinga. Aalis na po ako, Lolo. Tumango si Maxine at naglakad palayo. Samantala, sa Kensington, sa sandaling bumalik siya sa bahay. Agad na nahimbing si James. Nakatulog siya hanggang gabi. Matapos maligoy na gamulong mula sa kama. Naglakad si James pababa ng hagdan. Nauna nang dumating si Thea at nakikipag-chat kay Cynthia. Nagbabahagi ng kaunting kaalaman sa paglilinang. Sa kabila ng pagiging nasa ikatlong ranggo at may ilang pangunahing pag-unawa sa cultivation. Mas may kaalaman siya kaysa kay Cynthia na kasisimula pa lang. Lumiwanag ang mukha ni Thea nang makita si James na naglalakad pababa ng hagdan. She called out to him sweetly, "Honey, you're finally awake." Tumango si James sa bati niya at umupo. Tumingin si Cynthia sa kanya at nagtanong, "James, may mga tanong ako tungkol sa cultivation. Would you mind if I asked you a little bit about them?" "What kind of questions?" asked Away. Matulunging alok ni James. Ibinahagi ni Cynthia ang kanyang mga tanong. At masigasig na sinagot ni James ang mga ito. Gayunpaman, hindi alam niya ang true energy kamakailan lamang at hindi gaanong karanasan sa kultura. Kaya naman, ipinaliwanag lang niya kung ano ang tingin niya ay tama. Si Thea ay nakinig din ng mabuti, na tumango sa sinabi ni James. Noong gabing iyon, tumanggi si Thea na umalis. Noong una, hiniling siya ni James na umuwi. Ngunit pinilit niyang manatili. Higit pa rito, gusto niyang makasama sa isang silid si James. Aware si Cynthia na minsang ikinasal ang dalawa. Bagamat nagdiborsyo daw sila, kung ano man ito sa pagitan nina James at Thea, at walang kinalaman sa kanya. Dahil wala nang ibang dahilan para manatiling gising. Iniwan niya sila sa kanilang negosyo at natulog ng maaga. Sa second floor, kwarto ni James. Umupo si James sa harap ng kanyang mesa at maingat na sinilip ang nilalaman ng kanyang medikal na libro. Ang Crucifer ang pangunahing focus ng Medical Book Volume 2. Bukod sa mga teksto tungkol sa Crucifer, isang set ng martial arts techniques ang idinetalye din sa dulo ng libro. Sa ngayon, saglit lang itong sinulyapan ni James at hindi pa ito pinag-aralan ng malalim. Dahil may oras na siya, binalak niyang masusing pag-aralan ang bawat salita. Bagamat ang true energy ay ang pundasyon ng paglilinang. Ang mga kasanayan sa martial arts ng isang tao ay kasing halaga. Lumabas si Thea mula sa shower. Binalot niya ng tuwalya ang kanyang katawan. Inilantad ang kanyang malagatas na leeg at payat na braso. Pinatuyo niya ang kanyang buhok gamit ang isa pang tuwalya. Nang makita si James na nasa malalim na konsentrasyon sa kanyang libro. Lumapit siya at sinilip ang maaaring tinitingnan nito. "Honey, nahawakan mo na ba ang martial art technique sa medical book?" Hindi napigilan ni James na ibaba ang libro at tinanong siya sa tonong may pag-aalinlangan. "Matagal mo nang kasama ang lolo ko. Nabasa na ba niya ang medikal na libro noon?" "Oo." Hindi ito itinanggi ni Thea. Tumango siya at sinabing, nabasa nga niya ito. Gayunpaman,
Sinabi ni Lolo na ang aklat na ito ay magiging kapaki-pakinabang lamang para sa iyo at walang ibang makakagamit ng kaalaman na nakatala sa mga pahina nito dahil hindi nila taglay ang tagapako. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Thea nang sabihin niya ang paksa ng crucifer. It was so stupid of me before, I can't believe na pinatuyo ko ang underwear ko gamit ang crucifer. Ano pa ang sinabi sa iyo ni Lolo? Itinagilad ni Thea ang kanyang ulo sa pagsisikap na maalala at biglang naalala ang isang katotohanan. Sinabi ni Lolo na ang pamamaraan na naitala sa Medical Book Volume 2 ay tinatawag na Invincible Body CD. Ang pagmaster nito ay gagawin kung hindi masugatan sa mga espada at bala. Gayunpaman, kailangan itong isagawa kasama ng Medical Book First Volume na magsisilbing gabay. Noon, hindi natusok ni Juliana ang iyong balat gamit ang isang kutsilyo sa Dagon Fountain Villa. Sinabi mo na nakasuot ka ng mga damit na gawa sa isang espesyal na materyal. Ngunit ngayon ay malinaw na sa akin na binago mo ang cellular structure ng iyong katawan gamit ang gamot. Naramdaman ni Thea ang hiya na gumapang sa kanya habang inaalala ang mga nakaraang pangyayari. Matapos basahin ang pangalawang volume ng medikal na libro, napagtanto ni James ang pagsubok nitong ilarawan ay isang set ng defensive martial arts. Gayunpaman, hindi pa niya naiintindihan kung paano ito isagawa. Ang kanyang lolo ay isang henyo sa martial arts at napakahusay din sa larangan ng medisina. Dahil nabasa na ni Thomas ang nilalaman ng libro, naisip nito na malamang na ipinaliwanag din niya ito kay Thea. Tumawa si Thea at nagpatuloy. Sinabi ng lolo na mayroong isang mahalagang susi sa pagmaster nitong set ng martial techniques. At iyon ay ang pag-regulate ng mga meridian ng buong katawan upang payagan ang true energy na dumaloy sa buong katawan. Na bumubuo ng isang protection na layer sa ibabaw ng katawan. Lumilikha ito ng hindi masisira na pader ng enerhiya na hindi tinatablan ng mga espada at bala. Wala siyang gaanong alam tungkol dito at sa huli. Nairelay lang niya ang sinabi sa kanya ni Thomas. Si James ay matamang nakikinig. Matapos suriin ang sinabi sa kanya ni Thea, maingat niyang binasa muli ang libro para subukang unawain ang masalimuot ng teknik. Hinintay siya ni Thea sa kama. Ngunit kahit lumipas ang mahabang panahon, nanatiling gising si James sa pagbabasa. Inaantok siyang humikab. Honey, tama na ang pagbabasa para sa araw na ito. Matulog na tayo. At bukas ng umaga ituloy mo na. Ibinaba ni James ang libro niya at nilingon si Thea nang pigilan siya nito. Nakahiga siya sa kama. Nakakumot ang katawan niya. Ulo lang niya ang tumambad. Bahagya siyang umiling at tinanggihan siya ng tahimik. Matulog ka muna. Magpupuyat pa ako saglit. Ma'am, halika dito. Honey, iniunat ni Thea ang kanyang mga braso at ikinawit ang kanyang mga daliri sa kanyang palso. Napangiti siya ng malapad habang niyayaya siya sa kama. Bahagyang ngumiti si James bilang tugon. Hindi man lang siya natauhan sa mga kilo nito. Kaya hindi na lang niya ito pinansin. Patuloy niyang isinubsob ang ulo sa pagbabasa ng medikal na libro. Nang makita niyang walang epekto sa kanya ang mga pag-usad niya. Tumigil siya sa pagsusubo sa kanya at tumalikod na para matulog. Samantala, sa isang meeting room sa pinakamataas na palapag ng Centennial Corporation. Puno ng tao ang meeting room. Sina Jonathan, Lucas, Rain, at Professor C ay kabilang sa mga taong naruroon. Marami pang mga tao ang nakaupo sa loob kasama nila. Nakatayo sa harap ng silid ang isang batang babae na mukhang nasa late teenager. Siya ay walang iba kundi si Madeline. Ang pinagkakatiwalaan ni Mr. Gabriel, nagpalit na siya ng isang masikip at itim na leather suit. Ang kanyang murang edad ay lubos na kaibahan sa kanyang mature at curvy figure. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay eleganteng nakasabit sa kanyang mga balikat. Ang kanyang magagandang katangian ay iginuhit sa isang maliit na ekspresyon.
na nagbibigay sa kanya ng isang malayo at hindi malapitan na hangin. Lahat ng tao sa meeting room ay nakatingin kay Madeline. Tahimik ang silid maliban sa ingay ng kanyang mga kuko. Ritmo ng pag-click sa ibabaw ng mesa. Biglang tumigil si Madeline sa paglalakad ng kanyang mga daliri at lumingon kay Professor C. Mauna ka na, Professor C. Pagkatapos ma-prompt, mabilis na sumagot si Professor C. Bago ang kanyang pagkapanaw, ang Emperor ay nag-activate ng self-destruct system upang itapon ang ebidensya ng aming pananaliksik. Ang aming mga pagsubok sa pananaliksik na itinatag sa mga nakaraang taon ay ganap na nawasak. Sa kabutihang palad, nakabawi ako. Ang aming mga materyales sa pananaliksik at mga natuklasan sa kabila ng mga pagsisikap na ilibing ang mga ito. Gayunpaman, ang bansa ay nasa mataas na alerto ngayon. Kung wala ang Red Flame Army na sumasakop sa amin, imposibleng ipagpatuloy ang pananaliksik ng hindi napapansin tulad ng ginawa namin noon. Madeline responded stonily, then move everything abroad, no matter what it takes. The research must resume as soon as possible. A substantial breakthrough has to be achieved as quickly as we can. Gayun din, sinama ng tingin ni Madeline sina Jonathan at Lucas. Pagkatapos, bumalik siya sa iba pang mga taong naruroon. Sa loob ng 3 araw, gusto kong mawala ang lahat ng mga medikal na klinika at ospital sa Medical Street. Mula ngayon, ang Universal Hospital na lang ang iiral doon. At the same time, take over and acquire all the pharmaceutical groups in Kensington. I want Centennial Corporation to be the only pharmaceutical group in Seoul. As for the process, do whatever it takes. Understood. Walang awa niyang tinitigan ang mga tao sa conference room. Understood. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Kabanata 953. Nagbigay si Madeline ng sunod-sunod na marahas na desisyon. Una, gumawa ng mga pagsisikap na ipagpatuloy ang kanilang pananaliksik sa lalong madaling panahon. Pangalawa, ang bawat iba pang grupo ng parmasyutiko maliban sa Centennial Corporation ay dapat na alisin. Pangatlo, isang medikal na ospital lang ang maaaring umiral sa Medical Street Universal Hospital. Binigay ni Madeline ang kanyang mga utos ng may mabilis na determinasyon. Hindi mahalaga sa kanya ang proseso. Ang tanging inaalala niya ay ang pagkamit ng ninanais na resulta. Ms. Gabriel. Nababalisa na tumayo si Jonathan. Maingat niyang pinili ang kanyang mga salita upang hindi siya magalit. Si James ay nasa Kensington at itinatag ang Messiah Corporation. Ang kanyang kumpanya ay mahigpit na nakikipagkumpetensya sa Centennial Corporation para sa bahagi ng merkado. Ito ay magiging mahirap na labanan upang maisakatuparan ang iyong mga layunin. Si James ay tiyak na haadlang sa aming paraan at makagambala sa aming mga plano. James. Madeline murmured pensively. She's never left the capital before. But she was keenly familiar with James' name. Sa tingin ba niya mapipigilan niya ang Centennial kay Messiah? We've got strong financial support. Si James naman, kay Zane Don ang pera niya. Once he's done exhausting his hundreds of billions, he'll be done for. Natural silang malugi kapag ginamit niya ang pondo ng kumpanya. Nag-aalangan na itinuro ni Jonathan. Walang kapantay ang mga kasanayan ni James sa medisina. Kung pipiliin niyang makialam sa aming mga plano, maaaring mahirap para sa amin na linisin ang lahat ng mga medikal na klinika sa Medical Street. I'm not asking you to handle them with legal means. I'm sure you have other ways of dealing with hindrances. Catch my drift. Sinaman siya ng tingin ni Madeline. Okay, naiintindihan. Tumango si Jonathan at nanatiling tahimik. Iyon ay nagtatapos sa aming pagpupulong. Tumayo si Madeline at lumabas ng meeting room. Samantala, ipinagpatuloy ni James ang pagbabasa hanggang sa kalaliman ng gabi.
Nanag-ang gana niyang matulog at sa wakas ay ibinaba niya ang librong medikal habang humikab siya ng pagod. Tumayo siya at tumingin kay Thea, na mahimbing na natutulog. Ang natutulog na hitsura ni Thea ay hindi kapani-paniwalang kaakit-akit sa kanya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang magandang mukha. Habang natutulog, sinipa niya ang kanyang kumot at inilantad ang kanyang leeg at dibdib. Hubad na hubad siya sa ilalim ng mga saplot. Kalahati. Lumapit si James at marahang ibinalik ang mga saplot sa kanyang nakalantad na katawan. Nagising si Thea sa sensasyon ng kumot na gumalaw sa kanyang balat. Iminulat ni Thea ang kanyang mga mata ng mahina at nakita si James na nakatalikod sa kanya. Marahan niyang hinawakan ang kamay nito at nagtanong, "Honey, saan ka pupunta?" Nakikiliti sa utak ni James ang inaantok at humihinga niyang boses. "Sa sahig ako matutulog." Mabilis na pagpupumilit ni James. Marahil ay nasanay na siyang lumayo sa kanya habang nakatira pa siya sa piling ni Callaghan's. O kaya naman, may linya pa rin siyang ayaw niyang lampasan sa kanyang puso. Nawala agad ang antok ni Thea sa puntong iyon. Gamulong-gulong siya at bumangon. Nanginginig ang mga mata niya sa luha habang nakatingin kay James. "Honey, naiinis ka pa rin sa akin. No, galit ka ba na pinapatulog kita noon? Sa sahig? Hindi yun. Then, join me in bed. What's stopping you?" Alam ni James na patuloy itong magsusumamo sa kanya tungkol dito at walang magawang tumango. Umakyat siya sa kama at nahiga. Nakatalikod kay Thea, bagamat hindi ito ang unang beses na magkasama sila sa kama. Tila laging may hindi sinasabing panuntunan sa pagitan nila tuwing humiga sila sa isa't isa. Sa kabila ng pagiging mag-asawa, hindi nila nagawa ang kanilang pagsasama o nagpakita ng anumang lapit sa isa't isa. Pinulupot ni Thea ang mga kamay sa baywang niya mula sa likuran niya at mariing idiniin ang sarili sa likod nito. Natataranta na bamulong sa tenga niya. "Honey, let's do it. Handa akong ibigay ang sarili ko sa iyo. I want to maging asawa mo hindi lang sa pangalan kundi sa lahat ng iba pang aspeto. Gusto kong sabay nating palakihin ang mga anak natin." Ang pinakamalaking panghihinayang ni Thea ay hindi niya hinayaang hawakan siya ni James noon kahit na matagal na silang magkasama. Sa pagkakataong ito, nakagawa na siya ng kanyang desisyon at handa na siyang mangako dito. Bilang pagpapakita ng kanyang sinseridad sa kanya, sinimulan ni Thea na pisikal na simulan ang mga bagay-bagay kay James. Pinulupot niya ang kanyang mga kamay sa dibdib ni James at nag-iwan ng mga magagaan na halik sa kanyang leeg. Si James, syempre, ay hindi imyon sa mga aksyon ni Thea. Gayunpaman, siya ay nagnanais na manatiling binubuo at kontrolin. Hindi pa rin siya sigurado tungkol sa mga prospect ng isang masayang hinaharap kasama si Thea. Dahil dito, nag-atubili siyang payagan ng sarili na makipagtalik kay Thea. Thea, sa kabila ng time na pagtatangka ni Thea na akitin siya, malumanay niyang pinahahalagahan ang sarili mula sa pagkakayakap nito at tumalikod. Bigyan mo pa ako ng oras." Ang kanyang paghipo ay gumising sa kanyang makalaman na pagnanasa para sa kanya at siya ay nasa bingit ng kanyang pasensya. Ang kanyang boses ay nanginginig na parang dahon sa hangin. Sa pagharap sa pagtanggi ni James, ang mga pagkabigo ni Thea ay nawala sa anyo ng mga ilog ng luha na damaloy sa kanyang mukha. Humihikbi siya habang nagsimulang tumulo sa kanya. "Kay kung ayaw mo na sa akin, dapat sinabi mo na lang sa akin. Kahit natutulog ka sa tabi ng asawa mo, nandito ka nag-iisip ng ibang babae." I'm not. Mahinang tanggi ni James. Patunayan mo. Hawakan mo ako ng mahigpit sa mga braso mo. Huminga ng malalim si James at ipinulupot ang mga malalakas na braso kay Thea. Komportableng yamakap si Thea sa kanyang mga braso at isinubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Nagpalipas ng gabi ang dalawa sa ganitong posisyon habang tahimik itong dumaan.
Sa susunod na umaga, kinaumagahan ay nagising si Thea mula sa pagkakahimbing. Sa sandaling nagising siya, naramdaman niya ang mainit na kamay na humahaplos sa kanyang dibdib. Nag-init ang kanyang mukha at agad na sinampal ang kanyang sentido. Dahil hindi na niya makagalaw o makatakas sa kanyang kalagayan. Nakatitig lang siya sa kisame ng may pagkataranta. Maya-maya ay nagising din si James. Naramdaman niyang may kung anong nasa kamay niya. Mariin niyang pinisil iyon. Nakarinig siya ng gulat na buntong hininga mula sa kanyang tabi. Anong ginagawa mo, James? Masakit yun. Agad na nagdilat ang mga mata ni James nang mapagtanto niya ang sitwasyon niya. Sa kanyang naguguluhan na gulat ay itinulak niya si Thea palayo sa kanya nang tumalikod ito at umupo. Nang makita ang naguguluhan na ekspresyon ni Thea, namula agad ang mukha nito. Thea, about that, swear hindi ko sinasadya. Walang sinabi si Thea at hindi siya sinisisi sa gulat na reaksyon nito. Ang pagkakita sa hubad na katawan ni Thea sa madilim na liwanag ng umaga ay halos sapat na para mamula ang ulo ni James. Sa takot na hindi na siya makatiis, mabilis siyang tumalikod at bumangon sa kama. Pagkatapos, pumulot siya ng sigarilyo sa bedside table at sinindihan. Samantala, bumangon si Thea sa kama at nagsimulang magbihis. Pagkatapos niyang magsuot ng damit, biglang tumunog ang phone niya. Nakasaad sa screen ng telepono na ang tumatawag ay si Lex Callahan. Sinagot niya ang telepono at nagtanong, "Lolo, bakit ka tumatawag ng madaling araw? May nangyari ba?" Nag-aalalang bulalas ni Lex mula sa kabilang side ng telepono. "Thea, kailangan mong magmadaling bumalik ngayon din. May nangyaring masama." Uminit ang dugo ni Thea matapos marinig ang boses nito. At bigla itong sumagot, "Anong nangyari? We're in a tight spot." Isang reshuffle sa kapangyarihan ang nangyari. Kinakabahan si Lex at halos hindi makapaniwala habang sinusubukang ipaliwanag kay Thea ang sitwasyon. "Sa anumang kaso, bumalik ka na lang sa pinakamabilis mong makakaya. Ang hirap ipaliwanag sa telepono." Binaba ni Thea ang telepono, namumungay ang mga mata niya sa dampa. Ipinatong ni James ang kamay sa balikat niya sa pag-aalala. "What's the matter? Anong nangyari?" Umiling si Thea. Sumagot, "Hindi rin ako sigurado. Tumawag si Lolo at sinabing may seryosong nangyari at gusto kong bumalik sa lalong madaling panahon." Saglit na nag-isip si James at nagkibit balikat sa loob. Wala na siyang magandang gawin sa ngayon. Ano ang masama sa pagbisita sa mga Callahan? "Sasama ako sa iyo." Siya ay nag-aalala na ang kanyang kaaway ay gumawa ng aksyon laban sa mga Callahan at nais na tasahin ang sitwasyon mismo. "Sige." Tumango si Thea. Sabay na lumabas ang dalawa. Nang maglakad sila sa sala, wala nang makita si Cynthia. Nang makalabas na sila ng villa ay nakita nila si Cynthia na gumagawa ng martial arts squat sa garden. Nakasuot siya ng puting roba at nakatali ang mahabang buhok sa isang nakapusod. Tumayo si Luther sa tabi niya. Tahimik na nanunood. Nang makita niya sina James at Thea na papalabas ng villa, napatigil siya sa kanyang ginagawa at kinuha ang tuwalya na inalok sa kanya ni Luther. Pinunasan ni Cynthia ang pawis sa noo. At lumapit sa kanila. She called out, "James!" "Thea, kahanga-hanga. Nagsusumikap ka." Pinuri ni James ang kanyang kasipagan. "Aalis ka ba, James?" Tanong ni Cynthia habang nakatagilid ang ulo. Tumango si James at sinabing, "Oo." Tumawag ang mga Callahan. Sinabing may seryosong nangyari. At pinauwi si Thea. "Medyo nag-aalala ako at gusto kong makita kung ano ang nangyayari sa sarili ko." Actually, may nangyari ngayon. Si Luther, na nakatayo sa tabi ng kanyang amo, ay biglang sumali sa usapan. Kaninang umaga, ang balita ay nag-ulat na ang mahusay na itinatag na mga grupo ng parmasyutiko sa Kensington tulad ng Longevity at Century ay umatras mula sa industriya ng parmasyutiko. Mga grupo,
Ano? Ang biglaang balita ay dumating bilang isang sorpresa kay James. Sinundan niya ng isang tanong. Kailan ito nangyari? Itinaas ni Luther ang kanyang braso at tiningnan ang kanyang relo. 9:00 pa lang ng umaga. Lumabas ang balitang bandang 7:00 ng umaga. Nagdulot ito ng kaguluhan sa publiko mula noong una itong lumabas. Dapat sinadya ni Lolo na pag-usapan ito. Bumalik tayo at makakuha ng karagdagang impormasyon. Sabi ni Thea, napagtanto ni Thea na ang deklarasyon ng Celestial Longevity at iba pang malalaking grupo tungkol sa pag-alis sa industriya ay nagdulot ng serye ng mga chain reaction na nakaapekto naman sa kumpanya ng mga kalahan. Eternality. Hindi na nagtagal sina Thea at James at umalis na sila ng post-haste. Hindi nagtagal. Nakarating sila sa villa ni Calahans. Madaling araw na, ngunit halos lahat ng miyembro ng pamilya ni Calahans ay nagtipon sa villa. Makapal ang hangin sa pag-aalala at kawalan ng katiyakan. Nagmamadaling naglakad sina Thea at James papunta sa kanila. Mabilis na nahawakan ng mga kalahan ang kanilang lifeline. Thea, sa wakas nakabalik ka na. Thea, kailangan ka ng mga kalahan para mamuno at iligtas kami sa sitwasyong ito. Ang mga kalahan ay humakbang at nagsimulang bombahin si Thea sa kanilang mga desperadong pakiusap at hinihingi. Samantala, tuluyan ng hindi pinansin si James. Tanong ni Thea, Lolo, totoo bang nag-anunsyo ang Celestial Longevity at iba pang malalaking grupo ng kanilang pag-alis mula sa Kensington at sa industriya ng parmasyutiko? Tinawag mo ba ako dahil ang mga kalahan ay naapektuhan ng biglaang pag-alog na ito? May iba pa dyan. Nalungkot si Lex. Umupo ka muna. Lumapit si Thea at umupo. Sumunod naman si James at naghanap din ng mauupuan. Sa kasamaang palad, walang magagamit na espasyo sa sofa. Tumingin si Thea kay Megan at humirit ng hinihingi. Bigyan mo ng space si James. Bakit ako? Ibinuka ni Megan ang kanyang mga labi para tanggihan ang hiling ni Thea ngunit napansin niya ang displeased expression ni Lex. Mabilis siyang tumayo at sinulyapan si James sa tabi niya. Iminuwestre sa upuan. Sinabi niya na may mga ngiping nagngangalit. Para sa iyo. Mabilis na umupo si James. Sa wakas ay sinimulan ni Lex na ipaliwanag ang sitwasyon. Hindi ko alam kung anong uri ng mga pamamaraan ang ginamit ng Centennial Corporation. Ngunit nagawa nilang hikayatin ang mga malalaking pharmaceutical corporations sa Kensington na ibenta ang kanilang mga kumpanya upang sila ay sumanib sa Centennial. Kasabay nito, ang mga pamilya ng mga korporasyong ito ay nagpahayag ng kanilang permanenteng pag-alis mula sa industriya ng parmasyutiko. Binili nila ang lahat ng kumpanyang ito sa loob lamang ng isang gabi. Nagulat si James sa balita. Ito ang mga kumpanyang korporasyon sa industriya ng parmasyutiko. Mangangailangan ng astronomical figure upang makuha ang lahat ng ito. Tama iyan. Bum-ontong hininga si Lex. Dumating ang mga kinatawan mula sa Centennial Corporation sa aming villa kaninang umaga at binigyan kami ng dalawang pagpipilian. Alinman sa aming buwagin ang eternality. Umatras sa industriya ng parmasyutiko at makatanggap ng kabayarang $1,000,000. O ipagpatuloy ang mga operasyon sa ilalim ng tuloy-tuloy at walang humpay na panghihimasok ng Centennial Corporation. Ilang malalaking korporasyon na ang binuwag ng kanilang mga dating tagapangulo at nakuha ng Centennial Corporation. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing alalahanin ng mga kalahan. Nagpanik ang mga kalahan sa katotohanang hiniling sa kanila ng Centennial Corporation na ay dissolve na lang ang kanilang kumpanya. Nag-invest na sila ng masyadong maraming pera sa kumpanya para lang sumunod sa ganoong katawa-tawang kahilingan. Wala pang isang buwan mula noong sinimulan nila ang malakihang pag-unlad at nagsimula ng pananaliksik sa medisina. Mahigit sa $1,000,000,000 ang namuhunan sa buong panahong ito. Gayunpaman, ang Centennial ay nag-alok lamang ng $1,000,000 bilang kabayaran para sa paglusaw sa eternality.
Anong gagawin natin? Thea. Nag-aalalang tumingin si Lex kay Thea. Ang Centennial Corporation ay isang napakalaking grupo na mabilis na umunlad sa loob lamang ng isang buwan. Ngayong nakuha na nito ang Celestial, Longevity, Purity, Abundant, at iba pang malalaking korporasyon. Lahat sila ay ganap na monopolyo sa industriya ng pharmaceutical. Ang negosyong tulad namin ay hindi makakaganti sa kanila. Malungkot ang ekspresyon ni Thea. Her lips were pulled into a thin line. She looked at James sitting beside her and turned to him. Honey, may magagawa pa ba tayo? Nagkibit balikat si James at walang pakialam na sinabi. Bakit mo ako tinatanong? Ang mga problema ng mga kalahan ay hindi ko dapat alalahanin. Ikaw mismo ang dapat na lutisin ito. Nagkunwari siyang kalmado. Gayunpaman, may marahas na unos na umuusad sa kanyang puso. Alam ni James ang pinagmulan ng Centennial Corporation. Itinatag ito ng emperador ngunit hindi tumigil sa operasyon kahit pagkamatay niya. Ngayon, ang kumpanya ay nagsimulang umunlad sa napakalaking bilis. Iminungkahi nito na may pumalit sa trabaho ng emperador at gumagawa ng malalaking hakbang. Ang Messiah Corporation ay tiyak na haharap sa isang katulad na krisis sa takdang panahon. Sa pagkakaroon ng pagkuha ng ilang malalaking kumpanya, ang Centennial Corporation ay nakatayo ngayon sa tuktok ng industriya ng parmasyutiko. Ang Messiah Corporation ay walang tsansa ng snowball sa impyerno laban sa kanila. Ang ikinagulat ni James at nakuha ang kanyang atensyon ay kung bakit ang utak na nagtatago sa likod ng mga eksena ay gustong mangibabaw sa industriya ng pharmaceutical. Nag-alinlangan siya na ang layunin ng Centennial Corporation ay magsaliksik ng mga gamot na lubos na makikinabang sa mundo. Ang tanging bagay na natitiyak niya ay tiyak na may kinalaman ito sa nabigong plano 100 taon na ang nakararaan. Gayunpaman, hindi sigurado si James sa mga detalye ng nangyari noon at kinailangan niyang hanapin ang isang taong nakakaalam ng katotohanan para malaman ang higit pa. Nakatutok ang mga mata ng buong pamilya kay Thea habang tigil ang hininga at naghihintay sa kanyang desisyon. Nakapunta na noon si Thea sa Messiah Corporation at alam niya ang tungkol sa layunin ng Centennial Corporation para sa umiiral na. Judging by their current actions, Thea could tell they are speed their plan. She stood firmly on James' side. Kung hindi susuko si James Messiah Corporation, hindi rin siya susuko. Kabanata 956. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, sinabi ni Thea, huwag kang mag-alala tungkol dito pansamantala. Dapat ipagpatuloy ng Eternality ang mga operasyon nito gaya ng dati. Duda ako na ang Centennial Corporation ay magdudulot ng sapat na bagyo para ibagsak tayong lahat sa Kensington. Napatingin si James kay Thea na nagtataka. Tiyak na lumaki si Thea. Kung ikukumpara sa dati, siya ay higit na mapagpasyahan at nagpakita ng matatag na pagpapasya. Biglang tumunog ang telepono ni Lex. Sinagot niya ang telepono, at ang kulubat niyang mukha ay namula. Napahawak si Thea sa manggas niya dahil sa pag-aalala. Anong nangyari, Lolo? Ang mga bagay ay tumaas sa Medical Street. Ano? Tumigas ang mukha ni Thea. Ano ba talaga ang nangyari? Tanong niya matapos bigyan ng sandali si Lex para i-compose ang sarili. Huminga ng malalim si Lex at nagpaliwanag. Nagdulot na naman ng gulo ang Universal Hospital. Pinapaalis nila ang mga klinika at ospital sa Medical Street. Nagmungkahi sila ng mga laban sa mga kilalang klinika at ospital. At ang matatalo ay kailangang magsara. Ang mga tumanggi sa hamon ay itatapon ng mga gangster ang kanilang mga klinika o ospital. Bam! Hinampas ni Thea ang mga kamay sa mesa at umungol. Nakakabaliw. Matapos pawiin ang galit sa kanyang puso, nilingan ni Thea si James. Si James ay nakasandal sa sofa. Hinihimas ang kanyang baba na nag-iisip.
Sinusubukan niyang malaman ang plano ng taong humalili sa Emperor. Maganda kung nandito si Maxine. Siguradong matutukoy niya ang ugat ng problema. Napabuntong hininga si James sa loob. Bigla niyang namiss ang talentadong batang pinsan mula sa Cadence. Honey, Centennial Corporation owns Universal Hospital. They're making very bold moves in Kensington this time. Is there something we can do about them? Kailangan ng tulong ni Thea para makaisip ng countermeasure. Inipon ni James ang kanyang mga iniisip at sinabing, ano pa ang dapat gawin maliban sa pagpigil sa kanila? Sinubukan niyang makakuha ng isang mas mahusay na larawan ng kung ano ang nangyayari. Ang mga tao sa likod ng Centennial Corporation ay dapat na gumamit ng walang prinsipyong paraan upang maisakatuparan ang kanilang mga acquisition. Sila ay nagbanta o nagba-blackmail sa mga pangunahing grupong ito sa pagsusungit. Ngayon ang kanilang mga tanawin ay nakatakda sa Callahan's. Bukod sa Callahan's, alam ni James na ang iba pang mga grupo ng parmasyutiko na may iba't ibang laki at pati na rin ang maliliit na pabrika ng pagmamanupaktura sa Kensington ay malamang na pinagbantaan na magsara. Kasunod noon ay kinailangan nilang magkagulo sa Medical Street. Ang mga aksyon ng Centennial Corporation ay maaari lamang ituro sa isang bagay nais nilang maging ang tanging grupo ng parmasyutiko sa Seoul. Nais nilang magkaroon ng ganap na monopolyo sa merkado. Pumunta muna tayo sa Medical Street para suriin muna ang sitwasyon. Sabi ni James. Sige. Tumango si Thea. Tumayo si Lex at mabilis na nag-utos. Ihanda mo ang mga sasakyan. Pupunta tayong lahat sa Medical Street. Ang lahat ng Callahan ay lumipat sa Medical Street. Papunta sa Medical Street, tinawagan ni James si Maxine at ipinaliwanag ang sitwasyon sa Kensington. Maxine, Centennial has made their motives very clear. They're trying to monopolize the pharmaceutical industry. What should I do? How can I retaliate against them? I'm at a bit of a loss. Ang kabisera, mansyon ni Cadence. Matapos matanggap ni Maxine ang tawag ni James, sinuri niyang mabuti ang impormasyong na ibigay ni James sa kanya. Parang may bumbilya sa kanyang ulo. Bigla siyang sumagot kay James. The move by Centennial was very unexpected and as a result, caught many people off guard. Seeing as they've done this, there's only one way out of this at Shara. James. Sige. Nakikinig ako. Ipinaliwanag ni Maxine. Binyantaan na ngayon ng Centennial Corporation ang mga Callahan. Nangangahulugan iyon na ginawa rin nila ang parehong sa ibang mga pamilya at mga korporasyong parmasyutiko. Sa mga pamilya, kumpanya, at maging sa mga pabrika na ito. Kung pabor sa iyo ang mga bagay, maaaring magkaroon ka pa ng pagkakataong gamitin ang mga ito bilang mga kaalyado sa pag-atake laban sa Centennial. Nabuhayan ang loob ni James matapos marinig ang payo ni Maxine. Salamat, Maxine. Mas malinaw na ang mga bagay ngayon. I think I know what I'm going to do moving forward. Kailangan na dalhin mo sila sa iyong tabi bago ang pag-atake ng Centennial Corporation at pinili ng mga pamilya, kumpanya, at pabrika na ito na ibigay sa Centennial. Sige, naiintindihan ko. Sisiguraduhin kong magpapasalamat ako sa iyo ng personal sa susunod na bibisita ako sa Capital. Binaba ni James ang telepono. Si Maxine ay isang napakatalino na tao. Mula pa lamang sa kanyang simpleng pagsasalaysay ng mga pangyayari, mabilis niyang naunawaan ang sitwasyon at naituro ang iba pang paraan na maaari niyang gawin tungkol sa paghawak nito. Malaki ang respeto ni James sa mga kakayahan ni Maxine. Pagkababa ng telepono, huminga ng malalim si Maxine at malungkot na bamulong. I don't know if you'll get your chance to thank me. Baka sa susunod na bumisita ka sa Capital. Ikakasal na ako sa Blithiz. There's been a change of plans. Thea, hindi na ako pupunta sa Medical Street. Biglang napalingon si James kay Thea. Ha?
Napapikit si Thea sa biglaang announcement niya at nagtanong. Why not? Malabong sumagot si James. Mayroon pa akong ibang bagay na dapat gawin. Pull the car over. Huminto agad ang sasakyan. Binuksan ni James ang pinto at mabilis na lumabas ng sasakyan. Sumunod si Thea sa kanya palabas. Kung gayon, hindi rin ako pupunta doon. Sasama ako sa iyo. Alam niyang tinawagan ni James si Maxine at nakaisip siya ng plano para harapin ang mga pag-atake ng Centennial. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa puso. Asawa siya ni James. Ngunit hindi man lang pinag-usapan ni James kung ano ang gagawin sa kanya. Sa halip, tumawag siya ng isa pang babae para humingi ng tulong. Pinasikip nito ang kanyang dibdib ng masakit. Kailangan mong pumunta sa medical street at suriin ang sitwasyon. Hindi ka makakatulong sa akin sa aking mga gawain. Sige, bigay naman ni Thea. Masakit na batid ni Thea na sa kabila ng lahat. Hindi pa rin niya kayang tulungan siya sa maraming aspeto at determinado siyang maging isang taong mas maaasahan niya. Gamit ang mga pag-iisip na ito para mag-udyok sa kanya. Tinapik niya ang kanyang pisngi para i-psych ang sarili at bumalik sa sasakyan. Mabilis na pumara ng taxi si James. Masaya Corporation. Pakiusap. Matapos sabihin sa taxi kung saan pupunta. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata at nagsimulang gumawa ng plano ng pag-atake. Binigyan na siya ni Maxine ng malinaw na direksyon at iminungkahi pa niyang kumilos siya ng mabilis. Gayunpaman, kailangan niya ng malaking kayamanan para manalo o sumanib sa mga tao at grupo na pinagbantaan ng Centennial Corporation. Ang kakulangan ng pondo ay naging imposible na sumulong. Mas magiging maayos ang mga bagay-bagay kung magkakaroon siya ng pondo para gawin ang kailangan niya. Matapos makuha ang mga tao sa kanyang panig at pagsamahin sila sa kanyang kumpanya. Ang tanging natitira sa Kensington ay malamang na ang Centennial Corporation at Masaya Corporation na lang. Ang problema niya ngayon ay pera. Before he knew it, dumating na si James sa Masaya Corporation. Nagtungo si James sa opisina na matatagpuan sa pinakamalapit na palapag ng gusali. Sa kasamaang palad, sa sandaling ito, si Scarlett ay nahuli sa isang kagyat na pagpupulong. Bilang resulta ng mga paglipat ng Centennial Corporation sa Kensington, nagpanik ang mga kumpanya ng parmasyutiko sa lahat ng dako. Kaya naman, nagsagawa rin ng pagpupulong si Scarlett para talakayin ang mga posibleng kontra. Matapos matanggap ang balita tungkol sa pagdating ni James, mabilis niyang binuwag ang pagpupulong at nagtungo sa opisina. May kumatok sa pinto matapos maghintay si James sa opisina ng ilang minuto. Maya-maya, si Scarlett, na nakasuot ng maayos at nakasuot ng kasuotan, ay binuksan ang pinto at nagtanong, James, ang dahilan ba ng pagpunta mo rito ay tungkol sa ginawa ng Centennial Corporation kaninang umaga? Oo, madilim ang ekspresyon ni James. Pinapabilis ng Centennial Corporation ang mga plano nito at mabilis na umuunlad. Hindi tayo basta-basta pwedeng tumabi at panoorin ang kanilang pagpapatuloy. Kung hindi, mahihirapan ang Masaya na pigilan sila sa sandaling makamit nila ang kanilang mga layunin. Umupo si Scarlett at tinignan siya sa mata. May plano ka ba, James? Tanong ni James. Magkano ang account natin ngayon? Iniulat ni Scarlett, mga 50 bilyong dolyar, 50 bilyon. Ikinuyam ni James ang kanyang mga kamay dahil sa kaba matapos marinig ang halaga. Hindi sapat. Hindi ito sapat kung nais niyang maisagawa ang lahat ng maayos. Ang prioridad ni James ay makaipon ng mas maraming pondo sa lalong madaling panahon. Ito ang unang hakbang na maghahatid sa kanya upang makabawi sa Centennial. Kaninang umaga, ang kumpanya ng mga kalahan, ang Eternality, ay binyantaan ng Centennial Corporation. Pag-isahin ang lahat ng maliliit na kumpanya, pamilya, at pabrika upang labanan sila.
Bagaman hindi iniisip ng Centennial Corporation ang mga maliliit na negosyong ito kung magagamit natin ang kanilang pinagsama-samang puwersa. Lubos na posible na labanan sila. Scarlett, nakikinig ako. Itinuro ni James. Kailangan kong magsagawa ka ng pulong ng mabilis. Kunin ang mga may katuturang taong namamahala upang makipag-ugnayan at kunin ang lahat ng iba't ibang kumpanya, pamilya, at maging mga pabrika sa lalong madaling panahon. Kailangan nating palawakin ang ating kumpanya ng kasing bilis ng Centennial. Dapat ay sapat na ang 50 bilyong dolyar para tumagal sa susunod na mga araw. Samantala, hahanap ako para makakuha ng mas maraming pondo. Kabanata 958. Sige, masunurin namang tumanggo si Scarlett. Then, nagtanong siya, nga pala, hanapin mo na ba si Quincy? Napuno ako sa mga gawain ng kumpanya. Mag-isa, walang tiwala si Scarlett na kakayanin niya ng maayos ang sitwasyon. Negosyo ay hindi ang kanyang malakas na suit. At ito ay nagsisimula upang maging masyadong marami para sa kanya upang pamahalaan. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni James habang ang masalimuot na ekspresyon ay dumampi sa kanyang mukha. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, sumagot siya, "I'll try my best to find her." Si Thea lang ang clue niya para mahanap si Quincy. Kung tama siya, alam ni Thea ang kinaroroonan ni Quincy ngunit tumanggi siyang sabihin sa kanya dahil nag-aalala siya sa pagtingin nito sa ibang babae. May iba ka pa bang kailangan kong hawakan? Kung hindi, mauuna na ako at gaganapin muna ang meeting. Hindi, ayos lang. Pwede ka nang umalis. Kinawayan siya ni James. Bigla siyang may naalala kaya napatigil siya. Wait, huwag munang mag-meeting. I suspect that Centennial Corporation has planted a null in our company. We can't expose our plan to them yet. Otherwise, we'll be stuck having to defend against their pag-atake. Bigyan mo ako ng listahan ng mga empleyado ng upper management ng kumpanya. Kukunin ko ang isang tao na tumingin sa kanilang mga background. Pagkatapos ay kumpirmahin na malinis ang lahat. Pagkatapos ay magpapatuloy tayo sa ating plano. Alright, I'll immediately arrange for someone to print out the list. Nagmamadaling umalis si Scarlett para isagawa ang kanyang utos. Hindi agad umalis si James ngunit nanatili sa loob ng opisina. Labis siyang nag-aalala tungkol sa pera. Matagal na nag-isip si James at ang tanging naiisip niya na posibleng may pera at handang tumulong sa kanya ay si Zane Don. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Zane. May problema ba, James? Mr. Don. Ako, gusto ko pa sanang humiram ng pera sa iyo. Nilunok ni James ang pride niya at reserved na nagtanong. Natahimik ng ilang segundo ang boses sa kabilang dulo ng telepono. Ilang sandali pa, tanong ni Zane. Magkano ba ang kailangan mo sa oras na ito? Hanggang sa kaya mong itabi. James, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Pero naibigay ko na sa iyo ang lahat ng cash na nasa kamay ko. Wala na akong masyadong maibibigay sa iyo. Ang pinaka-kaya kong pamahalaan ay 10 bilyong dolyares. Any more and I'll have to resort to selling my property. It'll take time for me to collect the amount that you need. Forget it. Then, may iba pa akong gagawin. Malungkot na ibinaba ni James ang telepono. Naiintindihan niya na hindi madaling magtanong kay Zane. Ang isang malaking korporasyon na tulad niya ay mangangailangan ng malaking daloy ng pondo. Kahit na ibinigay sa kanya ni Zane ang huling 10 bilyon, maaari niyang harapin ang pagkabangkarote. Pera, saan ba ako kukuha ng pera? Si James ay bumalik-balik sa opisina. Naisip niyang bumalik sa Southern Plains para makakuha ng pera. Gayunpaman, pagkatapos na dumaan sa pangkalahatang paglilitis noong nakaraang pagkakataon, kinailangan niyang tumapak ng mas maingat at ayaw niyang gumamit ng anumang ilegal na paraan. Teka, paano ko siya makakalimutan?
Biglang bumangon si James at napasigaw. Isang tiyak na tao ang lumitaw sa kanyang isipan. Blake, ang tagapagtatag ng Dark Castle. Ang Assassin King si Blake. Bago namatay ang Black Snake, nabanggit niya na itinago ni Blake ang kayamanan at kayamanan ng kanyang buhay. Ang kanyang kayamanan ay usap-usapan na maihahambing sa isang buong bansa. Mareresolba ang mga problema ni James kung makukuha niya ang kayamanan ni Blake. Mabilis niyang kinuha ang phone niya at tinawagan si Blake. Haha, kapatid ko, James. Sa wakas tumawag ka na. Akala ko nakalimutan mo na ako. Tawa ng tawa si Blake sa telepono. James chuckled at his cheerful response and asked, "Bro, where are you right now? Are you in Kensington?" Hindi, pumunta ka kaagad sa Kensington. I have something important to discuss with you. Sige, walang problema. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Blake. Bagamat naabot na ni Blake ang rurok ng external martial arts, wala siyang internal martial art cultivation method para linangin ang true energy. Dahil dito, si James ang tanging pag-asa niyang maging Grandmaster. Ilang sandali pa, bumalik si Scarlett sa opisina na may dalang listahan. Agad naman itong ipinadala ni James kay Jay. Jay, gamitin mo ang iyong intelligence network para imbestigahan ang background ng mga taong ito. Kailangan kong malaman kung malinis sila. Kabanata 959. Ang hindi inaasahang tawag ay ikinagalit ni Jay. Siya ay walang humpay na nagpagaw sa loob ng mga dekada at ginamit ang kanyang pera upang bumuo ng isang underground intelligence network. Ngunit ngayon, ginagamit niya ito upang tulungan si James na magsagawa ng mga gawain ng hindi man lang nakakakita ng kahit isang sentimo. I'll update you tomorrow. Walang ganang sagot ni Jay. Tomorrow's too late. Bibigyan kita ng kalahating araw. Malamig na tanong ni James. Napangisi si Jay at nag-isip sandali. Hindi magiging mahirap ang pag-iimbestiga sa mga empleyado ng kumpanya. Hindi masyadong mahirap na kumpletuhin ito sa kalahating araw. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng resulta mamayang gabi. James, nagkakahalaga ito kung magtatanong ako tungkol sa impormasyon. Ang bawat impormasyon ay binibili ng pera. Hinihingi mo ba ako ng pera? Throw me a bone. Di ba? Nagsisimula na akong hirap mag-maintain ng operations. Fine. Ilagay ito sa aking tab sa ngayon at aayusin ito sa ibang araw. Binaba ni James ang telepono. Naghintay si Scarlett hanggang sa ibinaba ni James ang telepono. Pagkatapos, tinanong niya, ano ang gagawin natin ngayon? James. Itinaas ni James ang kanyang mga kamay. We'll hold down the fort for now. Wait for the investigation results to confirm there isn't mole in our midst before taking action. Naiintindihan ko. Kung gayon, babalik ako sa aking trabaho sa ngayon. Sagot ni Scarlett sabay tango. Pinayagan siya ni James na umalis. Sige, tumalikod si Scarlett at umalis. Umupo si James sa upuan sa opisina at hinayaan niyang mapuno ang kanyang isipan. Pagkatapos, tumayo siya at umalis. Kailangan niyang i-hold pansamantala ang isyo ng Masaya Corporation. Sa ngayon, gusto niyang pumunta sa Medical Street at tanungin muli si Thea tungkol sa kinaroroonan ni Quincy. Si Scarlett ay halos hindi naninindigan pagdating sa pamamahala ng kumpanya at lubhang nangangailangan ng tulong. Si Quincy ay may katalinuhan sa negosyo sa loob ng maraming araw at tiyak na makokontrol ang sitwasyon kung babalik siya. Pumara si James ng taxi at tinungo ang Medical Street. Ang Medical Street ay sumigaw ng aktibidad. Mula noong huling medikal na komperensya, ang Universal Hospital ay hindi gumawa ng anumang malalaking hakbang. Habang ang Centennial Corporation ay mabilis na lumago sa panahong iyon. Naging bagong henyo na doktor si Thea dahil kay James.
Maraming kilalang doktor sa buong Kensington at maging si Saul ay gustong mag-apprentice sa ilalim ni Thea para sa pagkakataong turuan ni James. Ang Century Hospital ay umabot sa parehong antas ng Herbal Biotech dahil hindi mabilang na mga sikat na doktor ang sumali sa board nito. Bukod pa rito, nakakuha si Thea ng 10 bilyong dolyar at ginamit ang pera sa pagpapaunlad ng ospital. Ito ay isang mahirap na araw para sa Medical Street dahil ang Universal Hospital ay nagdudulot ng kaguluhan. Ang Universal Hospital ay naglabas ng hamon sa lahat ng mga klinika at ospital sa kalye para sa karapatang magpatuloy sa pagnenegosyo. Kung tumanggi silang lumahok, sila ay pinigilan gamit ang pisikal na karahasan. Sa labas ng Century Hospital, si Jonathan ay nakaupo sa labas sa isang upuan. Sa likod niya ay si Lucas at marami pang ibang doktor mula sa Universal Hospital. Pinangunahan ni Yadriel, Bjorn, at Moses ang isang grupo ng mga kilalang doktor habang nakatayo sila sa harap ng pasukan ng Century Hospital. Hindi nagtagal, dumating ang mga kalahan. Nang makitang papalapit si Thea, napangiti ang mga doktor ng Century Hospital. Mabilis na lumapit si Bjorn sa kanya at sinabing, "Thea, you're finally here. Where's James? Dali, dalhin mo siya dito. Nandito ang Universal Hospital para paalisan tayo sa Medical Street. Kung wala si James, hindi tayo magiging kalaban nila." "Oo, Thea, alam naming nasa tabi mo siya all this while. Bilasan mo. Tawagan mo siya." Ang Universal Hospital ay wala sa harap ng mga kakayahan ni James. Maraming doktor ang nag-udyok kay Thea na makipag-ugnayan kay James. Ang tanging dahilan kung bakit sila naging mga alagad ni Thea sa kabila ng kanyang kumpletong kakulangan sa medikal na kasanayan ay dahil sa kanilang relasyon kay James. Gusto nilang lahat ng pagkakataong matuto kay James. Gayunpaman, hindi nagpakita si James bago. Naturally, hindi rin nila nagawang pakinisin ang kanilang mga diskarte sa ilalim ng kanyang patnubay. Ang pagnanais nilang umalis sa Century Hospital ay tumaas sa paglipas ng panahon. Tumingin si Thea sa hindi magiliw na grupo ng mga tao mula sa Universal Hospital at naglakad. Tinitigan niya si Jonathan at malamig na sinabi, "Jonathan, hindi mo ba sinabi na aalis ka kay Saul at hindi ka magpapakita ng mukha dito pagkatapos matalo?" "Oo, ginawa ko." Umupo si Jonathan sa upuan. Nakatingin kay Thea, nakangiti niyang sinalubong ang masasakit na salita nito. "Ipinalayas ako sa huling pagkakataon. Ngunit bumalik ako na may mas mahusay na mga kasanayan sa medikal. Natalo ako kay James sa medikal na komperensya at ngayon ay bumalik ako para sa ikalawang round. Walang alinlangan. Isa ako sa pinakamahusay na medikal na doktor sa mundo. Kaya, sinong mas mahusay kaysa sa akin upang patunayan na ang gamot ng Gorion ay higit na mataas?" Pagmamalaking deklara ni Jonathan. "Manahimik ka. Show off ka, Jonathan. Alam mo bang walang hiya? Magwala ka. You're not welcome in Medical Street. Nor are you welcome in Saul. How dare a loser act so arrogant? Umalis ka na dito bago pa magpakita si James. Kung hindi, mawawalan ka ng kahit anong dignidad na natitira mo." Maraming tao ang nagmura at nag-abuso sa kanya. Maging ang mga nanunood ay nahuli sa kaguluhan at sinimulan siyang sigawan. Gayunpaman, si Jonathan ay nanatiling hindi nababahala. Si James ang kanyang pinakamahalagang banta. Ang pagkatalo kay James ay katumbas ng pagkatalo sa bawat doktor sa Medical Street. Alam niya na si James ay may mga kasanayang medikal na higit pa sa karamihan ng mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito ay tiwala siya. "Ganun ba? Gusto ko sana siyang sumama." Tumingin si Jonathan kay Thea ng mapanukso. "I'll give you 1 hour. Thea, kapag hindi sumipot si James in an hour, then I'll announce to the public that James is a coward that is too afraid to compete with me. At saka, lilipat tayo."
Teisara ang Century Hospital sa pamamagitan ng puwersa. I suggest you stop embarrassing yourselves. Be ****. Lumapit si Gladys at itinuro ang daliri kay Jonathan habang sumisigaw. Who the F*** are you to act like you own this whole hospital? James's skills are unmatched. You're nothing compared to him. Nagmura at dinuraan niya ang mukha ni Jonathan. Nagdilim ang ekspresyon ni Jonathan. At naging itim ang kanyang mukha. Gayunpaman, pinili niyang huwag pansinin ang pang-asar nito at ipinikit ang mga mata na para bang patuloy na naghihintay kay James. Dahil natalo ang lahat ng mga doktor sa Century Hospital sa medical conference. Alam ni Thea na hindi sila kalaban ni Jonathan. Lumakad siya sa gilid. Kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si James. Honey, nasaan ka? Papunta na si James sa Medical Street. Anong problema? Tanong niya na may pag-aalala. Kailangan mong pumunta dito ngayon. Hinahamon ng Universal Hospital ang Century Hospital sa isang laban. Bibigyan kanila ng 1 oras para makarating. At mapipilitan tayong isara ang Century Hospital. Papunta na ako, sabi ni James. Pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay. Bilisan mo. Sige. Binaba ni James ang telepono. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naguguluhan siya. Nakalaban niya si Jonathan dati sa medical conference. Malayo ang agwat sa pagitan ng kanilang mga kasanayan. Ano ang trump card niya sa pagkakataong ito? Si James ay hindi makagawa ng anumang edukadong hula. Ang tanging magagawa niya ay pumunta sa Medical Street para tingnan ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, anuman ang nilalaro ni Jonathan, hindi natakot si James. Kung ikukumpara sa oras ng medikal na komperensya, ang kanyang mga kasanayan ay mabilis na mabilis. Matapos makuha ang 2 dami ng medikal na aklat, ang kanyang mga kasanayang medikal ay lumampas sa inaasahan ng tao. Habang sumusugod si James sa Medical Street, may nangyayaring pag-uusap sa itaas na palapag ng Centennial Corporation. Ms. Gabriel. On the way na sila. Halos kalahating araw bago pa sila makarating sa Kensington. Samantala, si Jonathan ay nag-udyok na umalis sa Century Hospital. Nagpakita na si Thea, pero hindi pa lumalabas si James. Gayunpaman, dapat ay nasa daan na siya. Isang binata na nasa early 20s ang tumayo sa harap ni Madeline at magalang na naghatid ng balita. Ma'am, naupo si Madeline sa isang leather na upuan at mahinang itinambol ang kanyang mga daliri sa mesa. She nodded and asked, naimbestigahan mo na ba ang pinagmulan ng medical skills ni James? Nagmana ba ito sa mga Kayden? O natutunan niya ito sa ibang source? Mabilis na tumugon ang lalaki. Ginawa ko. Ang kanyang mga kasanayang medikal ay ipinasa sa kanya ni Thomas noong bata pa siya. Ngunit itinuro lamang sa kanya ang ganap na mga pangunahing kaalaman. Dapat natuto na siya sa ibang lugar. Madeline said flatly, whatever, that's not important anymore. Kahit na ang kanyang medical skills ay maihahambing kay Tobias. Ang supling ng Medicine King Valley ay nagpakita na. Ang kanyang mga kasanayan ay tunay na walang kapantay. Kahit na si Tobias ay hindi malapit na maging kasing husay niya. Tuldok, bata si James kumpara sa kanya.